Sa paanan ng isang luntiang kabundukan, nakatago ang isang payapang pamayanan na tinatawag na Barrio Paraiso. Kilala ito sa matatabang lupa, malinaw na batis at mga taong simple ngunit masisipag. Sa umaga ay maririnig ang tila awit ng mga ibon sa mga punong mangga at balete. Habang sa hapon naman ay nagkukumpulan ang mga magsasaka sa liwasan upang magpalitan ng kwento tungkol sa kanilang ani at kabuhayan. Sa gitna ng baring iyon ay nakatayo ang pinakamalaki at pinakamagarang bahay. Pag-aari iyon ng pamilyang Monteverde, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang angkan sa buong lugar. Ang kanilang mga lupain ay maabot hanggang sa mga karatig bari at halos lahat ng negosyo sa paligid ay may kaugnayan sa kanilang pangalan. Mayroon silang nag-isang anak na babae na nagngangalang Esmeralda. Si Esmeralda ay kilala sa buong lalawigan dahil sa kanyang pambihirang kagandahan. Mahaba ang kanyang buhok na kasing itim ng gabi at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap ng mga bituin kapag nasisinaga ng araw. Ngunit higit sa lahat, sa kanyang kagandahan ay ang kanyang kaputihan. Hindi siya tulad ng ibang anak, mayaman, mapagmataas at mapanghamak. Madalas siyang makita sa palengke na nakikipag-usap sa mga ordinaryong mamamayan, tumutulong sa mga matatanda at nagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Dahil dito, marami ang humahanga sa kanya. Maraming binata mula sa iba't ibang bayan ang nagtangkang ligawan siya. May mga anak ng politiko, anak ng negosyante, at maging mga may dugong maharlika mula sa malalayong lugar. Ngunit isa-isa silang nabigo sapagkat walang sino man ang tunay na nakukuha ang kanyang puso. Hindi alam ng lahat na may isang nilalang na lihim na nagmamasid sa kanya. Sa kailaliman ng kagubatan sa likod ng bar, Paraiso ay may isang napakatandang balete. Napakalawak ng mga ugat nito at tila yakap nito ang kalahati ng bundok. Pinagbabawal ng matanda ang paglapit doon sa pagsapit ng dapit hapon dahil pinaniwala ang tirahan iyon ng mga nilalang na hindi tao. Sa ilalim ng paliting iyon, naninirahan ang isang tikbalang, ngunit hindi siya karaniwang tikbalang na kilala sa mga alamat. Ang kanyang pangalan ay Arkan. Sa loob ng maraming siglo ay namumuhay siya mag-isa sa kagubatan. Nasaksihan niya ang paglipas ng maraming salinday. Nakita niya ang magtayo ng mga tahanan ng mga tao. Nakita niya lumaki ang baryo at nakita rin niyang mamatay ang mga tao minsan kanyang nakilala. Sa pagdaan ng panahon ay nakaramdam siya ng matinding pag-iisa. Bagaman isa siyang nilalang na kinakatakutan ng marami, mayroon pa rin siyang damdamin. Nais din niyang magkaroon ng kasama. Nais din niyang maranasan ang pagmamahal na matagal na niyang pinagmamasdan mula sa malayo. At isang araw, habang naglalakad si Esmeralda sa tabing ilog upang mamahagi ang pagkain sa ilang mahihirap na pamilya, nakita siya ni Arkan. Parang tumigil ang buong paligid. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Sa unang pagkakataon sa kanyang napakahabang buhay, nakaramdam siya ng kakaibang paghanga sa isang tao. Mula noon ay madalas siya itong nagmamasdan. Tuwing umaga ay nakaisilip siya mula sa mga puno habang nagdidilig si Esmeralda ng mga halaman. Tuwing hapon
ay sinusundan niya ito mula sa malayo kapag naglakad sa baryo. Hindi niya balak manakit. Gusto lamang niya itong makita. Habang tumatagal ay lalo siyang nahuhulog sa dalaga. Ngunit alam niyang imposible ang lahat. Isa siyang tikbalang, isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabay. Kahit kailan ay hindi siya nagpapanggap ng mga tao. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa maliwanag na buwan, may isang matandang diwata na lumitaw mula sa mga ugat ng palibot. Matagal nang kilala ni Arkan ang diwata. Isa ito sa iilang nilalang na nakaalam ng kanyang kalungkutan. Tila mabigat ang inyong iniisip, sabi ng diwata. Hindi sumagot si Arkan, ngunit alam ng diwata ang dahilan. Ang dalaging iyon ba ang laman ng iyong puso? Tahimik na yumuko si Arkan. Napubuntong hininga ang diwata. Ang landas na nais mong tahakin ay mapanganib. Alam ko, sagot ni Arkan. Ngunit hindi ko na kayang pigilan ang aking damdamin. Natahimik ang diwata. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ito. May paraan upang mag-anyong tao. Nagulat si Arkan. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa naunang salamangka. Ngunit inakala niyang isa lamang itong alamat. Ngunit may kapalit, dagdag ng diwata. Ano man iyon, handa akong tanggapin. Muling tumahimik ang diwata bago nagsalita. Kapag pinili mong maging tao, hindi mo maaaring gamitin ang iyong tunay na kapangyarihan upang pilitin ang pag-ibig ng sinuman. Tatanggapin ko, at kung sakaling mabunyag ang iyong tunay na pagkatao bago mo makuha ang buong pagtitiwala ng taong minamahal mo, maaaring mawala sa iyo ang anyong tao magpakailanman. Hindi nagdalawang isip si Arkan. Handa siyang isugal ang lahat. Sa gabing iyon ay sinasagawa ng diwata ang sinaunang ritual. Umihip ang malamig na hangin. Kumislap ang mga ulatitap sa paligid ng balitin. Unti-unting nagbago ang anyo ni Arkan. Nawala ang kanyang mahabang mukha ng kabayo. Nawala ang kanyang mga kuko. Unti-unting lumitaw ang anyo ng isang matangkad at guwapong lalaki. Nang matapos ang salamangka, ay halos hindi niya makilala ang sarili. Ngunit may isang bagay na kanyang napansin. Hindi siya mukhang mayaman. Hindi siya mukhang makapangyarihan. Ang kanyang kasuotan ay tila luma at punit-punit. Ngumiti ang diwata. Iyan ang anyong nararapat sa iyong paglalakbay. Hindi ko naunawa. Dapat mong matutunan ang puso ng tao. Hindi kayamanan o kapangyarihan ang magiging sandata mo. Kinabukasan ay bumaba si Arkan sa Baryo Paraiso. Suot niya ang maruruming damit ng isang pulubi. May dala siyang lumang supot na halos walang laman. Nang makita siya ng mga tao, ay agad siyang pinagmamasdan. May ilan na naawa, may ilan na lumayo, may ilan yung pinagtatawanan siya, ngunit hindi siya nagalit. Sa unang pagkakataon ay naranasan niyang tratuhin bilang isang ordinaryong tao. Habang naglalakad siya sa liwasan, ay biglang may batang tumakbo at aksidenteng nadapa sa harap niya. Agad niya itong inalalayan. Apasin iyon ng ilang tao. Makalipas ang ilang minuto ay may matandang babae namang nahirapang magbuhat ng basket. Tinulungan niya rin ito. Muli siyang napansin ng mga tao. Unti-unti ay nagsimulang mabago ang tingin nila sa kanya. At doon siya nakita ni Esmeralda. Nakaupo siya sa ilalim ng isang puno habang nagpapahinga matapos tumulong sa mga magsasaka. Napansin ng dalaga ang kakaibang kabataan na estranghero. Lumapit siya. Ako si Esmeralda, malumanay niyang sabi.
Halos tumigil ang paghinga ni Arkan. Napakalapit na niya ngayon sa babaeng matagal niyang pinapangarap. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. "Ako naman si Arkan," sagot niya, gamit ang pangalang inihanda niya para sa kanyang bagong buhay. "Taga saan ka?" "Wala na akong matatawag na tahanan." Nakita ni Esmeralda ang lungkot sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa para sa estranghero. Hindi niya alam na ang kaharap niya ay isang tikbalang. Hindi niya alam na ang pulubing nasa harapan niya ay nagtatago sa isang napakalaking lihim. At higit sa lahat, hindi niya alam na ang pagkakita nila iyon ay magiging simula ng isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, kapangyarihan at mga hiwagang magpapabago sa buong Baryo Paraiso. Pagkatapos ng kanilang unang pagkikita sa liwasan ng Baryo Paraiso, hindi na naalis sa isip ni Esmeralda ang misteryosong pulubing nangangalang Arman. May kakaiba sa lalaki. Hindi niya ito may paliwanag. Hindi ito kagaya ng ibang taong kanyang nakilala. Walang pagmamayabang sa paraan ng pagsasalita nito. Wala ring anumang bakas ng kasakiman sa mga mata nito. Sa halip ay tila may nakatagong lungkot at karunungang hindi naabot sa karaniwang tao. Samantala, si Arkan na nagtatago sa pangalang Arman ay hindi rin mapakali. Matagal na niyang pinangarap na kalapit kay Esmeralda, ngunit ngayon nangyari na iyon ay lalo siyang kinakabahan. Alam niyang isang pagkakamali lamang ang maaaring sumira sa lahat. Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Kinabukasan ay muling nagkita ang dalawa. Nagkataong namimigay si Esmeralda ng pagkain sa mga matatandang nakatira sa dulo ng baryo. Na makita niya si Arman na tumutulong sa pag-aayos ng isang sirang bako. Hindi siya binabayaran, hindi rin siya inutusan. Kusa lamang niya itong ginagawa. Tahimik na pinagmamasdan siya ng dalaga. Pagkatapos ng ilang sandali ay lumapit siya. "Mahilig ka palang tumulong," napalingon si Arman. Ngumiti siya. "O may kakayahan naman akong tumulong, bakit hindi?" Napangiti rin si Esmeralda. Marami siyang nakilalang tao na tumutulong lamang kapag may kapalit. Ngunit iba si Arman. Sa mga sumusunod na araw ay lalo silang nagkaroon ng pagkakataong magkasama. Minsan ay nagkakasalubong sila sa palengke. Minsan naman ay sa tabing ilog. Kung minsan ay nag-uusap sila sa ilalim ng malaking punong mangga sa gitna ng baryo. Hindi na malayan ni Esmeralda na inaabangan na niya bawat pagkilala nila. At ganoon din si Arman. Habang tumatagal ay mas nakilala niya ang dalaga. Nalaman niyang hindi lamang ito maganda. May mabuti rin itong puso. May malasakit ito sa kapwa. At higit sa lahat, hindi ito mapangusga. Hindi nito tinitingnan ang estado ng isang tao sa buhay. Para kay Esmeralda, ang mahalaga ay ang kabutihan ng puso. Isang hapon ay naglalakad silang dalawa sa tabi ng ilog. Tahimik ang paligid. Tanging agos lamang ang tubig ang maririnig. "Arman," biglang tanong ni Esmeralda. "Oo, bakit parang marami kang alam tungkol sa mundo?" Nagulat si Arman. Muntik na siyang mabigla sa tanong. Paano ga ba niyo ipaliwanag ang karunungang natutunan niya sa loob ng maraming siklo? Sandali siyang nag-isip. "Marami akong napuntahang lugar noon," tumango si Esmeralda. Hindi siya nagtatanong pa. Ngunit lalo siyang naging interesado sa lalaki. Sa kabilang banda, hindi natuwa ang ama ni Esmeralda na makarating sa kanya ang balitang madalas makita ang kanyang anak na nakasama ang isang pulong.
Si Don Ricardo Monteverde ay isang taong mataas ang tingin sa katayuan sa buhay. Para sa kanya, mahalaga ang pangalan ng pamilya, mahalaga ang kayamanan, mahalaga ang kapangyarihan. Isang gabi, habang naghahapunan sila, ay kinausap niya ang anak. Esmeralda, opo ama, totoo bang madalas kang nakikitang kasama ang isang pulubi? Natigilan ang dalaga. Opo, sumimangot si Don Ricardo. Hindi nararapat. Bakit naman po? Dahil hindi siya kauri natin. Tahimik si Esmeralda. Ang isang babaeng tulad mo ay dapat makisalumuha sa mga taong may dangal at pangalan. At sino po ang nagsasabing wala siyang dangal? Bahagyang tumaas ang kilay ng matanda. Hindi niya inaasahang sasagot ang anak. Isa lamang siyang pulubi. Mabuti siyang tao. Hindi sapat ang pagiging mabuti. Nanlumo si Esmeralda. Matagal na niyang alam ang ugali ng kanyang ama. Ngunit ngayon lamang niya ito tunay na naramdaman ang bigat ito. Mula sa gabing iyon ay nagsimulang bantayan ni Don Ricardo ang bawat kilos ng anak. Ngunit hindi napigilan ng mga magbabawal ang lumalalim sa damdamin ni Esmeralda. Sa bawat araw ay lumipas ay lalo niyang nakikita ang tunay na pagkatao ni Arman at lalo siyang nahulog dito. Isang umaga ay nagkaroon ng maliit na kaguluhan sa baryo. May isang mapangis na kalabaw na nakawala mula sa kulungan. Nagtakbuhan ng mga tao. Nagsisigawan ang mga bata. Nagkagulo ang buong liwasan. Nagkataong naroon si Esmeralda. Hindi niya napansin ang pagpalapit na kalabaw. Halos nawala ng kulay ang mukha ng mga nakakita. Wala nang oras upang makaiwas ang dalaga. Ngunit bago pa man mangyari ang sakuna, ay biglang may sumulpo si Arman. Sa isang iglap ay nahawakan niya ang lubid ng nakasabit sa liig ng kalabaw. Nagulat ang lahat. Kahit ang pinakamalakas na lalaki sa baryo ay hirap pigilan ang hayop. Ngunit tila napakadali lamang para kay Arman. Muntik niyang makalimutang kontrolin ang kanyang lakas. Sa kabutihang palad ay agad siyang nakapagpigil. Matapos ang ilang sandali ay kumalma ang kalabaw. Napahinga ng maluwag ang lahat. At si Esmeralda ay natiling nakatitig sa kanya. Hindi dahil sa pagkamangha, kundi dahil sa pag-alala. Nasaktan ka ba? Tanong niya. Humiling si Arman. Ayos lang ako. Ngunit sa puso ng dalaga ay may kung anong nagbago. Hindi na lamang paghanga ang kanyang nararamdaman. May mas malalim na damdamin ng unti-unting namumuo. Samantala, may isang paris ng matangdihin na nakamasid sa kanila mula sa malayo. Isang matandang albularyo na kilala sa baryo. Matagal na niyang pinag-aralan ang mga hiwaga ng kagubatan at nang makita niya ang pambihirang lakas ni Arman ay kakaiba siyang napansin. May enerhiyang hindi pangkaraniwan, may bakas ng kapangyarihan hindi tao. Nagsimulang magduda ang matanda at sa kanyang isipan ay bumalik ang isang matandang alamat tungkol sa isang tikbalang na nanira sa ilalim ng sinaunang balite sa likod ng baryo Paraiso. Habang lumulubog ang araw, tahimik na naglakad pauwi si Arman. Hindi niya alam na may mga matang nagsisimula ng maghinala sa kanyang lihim. Hindi rin niya alam na habang lumalalim ang kanyang pagmamahal kay Esmeralda, lalo namang lumalapit ang panganib na maaaring mapunyag ang kanyang tunay na pagkatao. At sa kailaliman ng kagubatan, sa ilalim ng sinaunang balete, muling lumiwanag ang mga ugat ng puno. Tila may isang sinaunang kapangyarihang nagising, isang kapangyarihang matagal nang natutulog, at ang pagising ito
ay magsisilbing simula ng mga pagsubok na harapin ni Arman at Esmeralda. Lumipas ang mga araw matapos ang insidenteng kinasangkutan ang nagkawalang kalabaw. Sa Barrio Paraiso, isang pangalan lamang ang usapan ng mga tao, si Arman. Ang pulubing dating halos hindi pinapansin ng mga taga-baryo ay naging paksa ng kanilang paghanga. Marami ang nagsasabing mabuting tao siya, ang iba naman ay umahanga sa kanyang lakas at kabayanihan. Ngunit habang tumataas ang tingin ng mga tao kay Arman, may isang taong lalong nagiging magpagduda, si Mang Isko, ang matandang albularyo sa baryo. Sa loob ng maraming taon ay pinag-aralan niya ang mga sinaunang alamat at mga nilalang na nakatira sa kagubatan. Alam niya ang mga kwento tungkol sa mga ikanto, kapre, duwende at tikbalang. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman na may kakaiba kay Arman. Hindi niya ito masabi ng direkta, wala siyang ebidensya, ngunit hindi siya mapakali. Isang gabi habang nakaupo siya sa kanyang maliit na kubo, nilabas niya ang isang lumang aklat na may minana pa niya sa kanyang lolo. Punong-puno iyon ng mga sulat kamay na tala tungkol sa mga sinaunang nilalang. Dahan-dahan niya itong binuklat ang mga pahina hanggang sa matagpuan niya may isang lumang guhit. Isa itong larawan ng isang tikbalang. Sa ilalim nito ay may nakasulat na babala. Kapag ang tikbalang ay umibig sa isang tao, kaya nitong mag-anyong tao upang mapalapit sa kanyang minamahal. Ngunit may mga palatandang hindi ito kayang itago at pakailanman. Napatitig si Mang Isko, parang may kung anong pumigat sa kanyang dibdib. Huli niyang naalala ang kaklikong lakas ni Arman at ang misteryosong paglitaw nito sa baryo. Walang nakaalam kung saan ito nanggaling. Wala ring nagkakilala sa kanyang pamilya. Parang basta na lamang itong sumulpot sa araw. Imposible, bulong ng matanda. Ngunit kahit sinasabi ng isip niyang posible iyon, iba ang sinasabi ng kanyang tutok. Samantala, walang kamalay-malay sina Arman at Esmeralda sa mga hinalang nagsisimula ng pagbuo. Patuloy silang nagkita, patuloy silang nagkakakilala, at sa bawat araw ay lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Isang hapon ay naglalakad silang dalawa papunta sa isang burol sa labas ng bar. Mula doon ay tanaw ang buong Barrio Paraiso. Makikita ang mga palayan, ang ilog, ang mga kabahayan, ang maging ang malayong kagubatan. Napakaganda ng tanaw. Tahimik silang naupo sa damuhan. Matagal silang walang sinasabi. Ngunit hindi iyon maging dahilan upang maging ilang ang kanilang samahan. Sa halip ay tila mas komportable silang kasama ang isa't isa. Arman, napalingon siya kay Esmeralda. Oo, masaya ka ba rito sa baryo? Napangiti siya. Oo, totoo? Totoo. Tumingin siya sa malayo. Pagkatapos ay muling nagsalita. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng kapayapaan. Hindi alam ni Esmeralda ang tunay na ibig sabihin ng kanyang sinasabi. Hindi nito alam na sa loob ng maraming siklo ay puro pag-isa lamang ang naranasan ni Argan. Hindi nito alam na ngayon lamang siya nagkaroon ng dahilan upang ngumiti. Bagyang namula ang mukha ni Esmeralda. May kung anong kakaibang saya siyang naramdaman. Sa kanyang puso ay alam niyang espesyal na sa kanya si Arman. Habang sila ay nagkasama, ay isang lalaki na mga nakamasid mula sa malayo, si Luciano. Anak siya ng isang mayamang negosyante mula sa kalapit na bayan. Matagal na niyang nililigawan si Esmeralda at patagal na rin niyang maasang
siya ang mapangpangasawa nito. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan at impluensya, hindi niya kailanman nakuha ang puso ng dalaga. Ngayon ay nakita niyang kasama nito ang isang hamak na pulubi. Nagsimula siyang mangitngit sa galit. Para sa kanya, malaking kahihiyan iyon. Paano matatalo ng isang pulubi ang isang taong tulad niya? Mula noon ay nagsimulang maghanap si Luciano ng paraan upang mawala si Arman sa buhay ni Esmeralda. Ilang araw na lumipas, isang gabi ay hindi mapakali si Arman. May kakaiba siyang naramdaman, isang matinding pagtawag mula sa kailaliman ng kagubatan. Matagal na niyang hindi yung naramdaman, parang may lumang kapangyarihang gustong mag-isi. Napilitan siyang pumalik sa kanyang dating tahanan sa ilalim ng sinaunang balit. Tahimik siyang naglakad sa gitna ng kagubatan. Habang papalapit siya sa puno ay lalo niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Nang marating niya ang baliti ay nakita niyang muli ang matandang diwata. Mukha itong balisa at hindi yun magandang sinyalis. Ano ang nangyari? Tanong ni Arman. Napapuntong hininga ang diwata. May gumagalaw na puwersa sa kagubatan. Kahit noon pa man ay maraming nilalang dito. Hindi ito ordinaryong nilalang. Nagsimulang mabahala si Arman. Matagal na niyang kilala ang diwata. Bihira itong matakot. Ngunit ngayon ay halatang may inaalala ito. May isang sinaunang nilalang na nagising. Tahimik si Arman. Anong nilalang? Hindi agad sumagot ang diwata. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Isang tikbalang. Naggulat si Arman. Ako? Pumili ang diwata. Hindi ikaw. Lalong bumigat ang hangin sa paligid. May isa pang tikbalang at hindi iyon mabuting balita. Matagal siyang nawala, sabi ng diwata. Akala namin ay tuloy na siyang naglaho. Sino siya? Ang pinakamalupit na tikbalang na nakilala ng kagubatan ito. Naramdaman ni Arman ang malamig na hangin. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga sinaunang kwento. Mga kwentong matagal nang nalimutan ng karamihan. Mga kwento tungkol sa isang tikbalang na mahilig manilang ng tao. Isang nilalang na natutuwa sa takot at paghihirap. Si Bathala. Pagkasabi ng diwata sa pangalan ng ay tila mas lalong lumabig ang paligid. Kahit na ang kulibig ay tumahimik. Si Batalan, isang pangalang matagal nang hindi binabanggit sa kagubatan. At kung totoo ngang nagising ito, maaaring manganib hindi lamang ang kagubatan, kundi maging ang buong baryo Paraiso. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Arman. Hindi ko alam. Tiyak ka bang siya yun? Tumango ang diwata. Naramdaman ko ang kanyang presensya. Napahigpit ang kamao ni Arman. Hindi niya maaaring hayaang mapahamak si Esmeralda. Hindi niya maaaring hayaang sirain ang sinuman ang baryong kanyang natutunang mahalin. Ngunit alam din niyang may isa pa siyang problema. Habang mas lumalakas ang sinaunang kapangyarihan sa kagubatan, mas nagiging mahirap para sa kanya ay tago ang kanyang tunay na pagkatao. Unti-unting humina ang salamangkang nagbibigay sa kanya ng anyong tao, at kung magpapatuloy iyon, maaaring mabunyag kanyang lihim. Samantala, sa kabilang dulo ng kagubatan, may isang pares ng mapulang mata ang unti-unting nagmulat. Mula sa kailaliman ng dilim ay sumilip ang isang nakakatakot ng ngiti. Matagal itong natutulog, matagal itong naghihintay, at ngayon ay muli itong nagbalik. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming dekada, may isang bagong panganib na nagbabantang dumating sa Paraiso. Panganib na maaaring sumira sa pagmamahalan ni Arman at Esmeralda, at maaaring mabunyag ang lihim na matagal nang ipintago ng tikbalang na nagpapanggap na pulubi.
Pagkatapos ng walang binigay ng matandang diwata, hindi na mapakali si Arman. Sa araw ay pilit niyang pinapakita kanyang karaniwang ngiti upang hindi maalala si Esmeralda. Ngunit sa gabi, kapag siya ay nag-isa, hindi niya maiwasang isipin ang muling paglitaw ni Bataran. Alam niyang hindi basta-bastang nilalang ang kanyang kapwa tikbalang. Noong unang panahon, kilala si Batalan bilang salot ng mga kagubatan. Nilililang nito ang mga maglalakbay, inililigaw ang mga magsasaka at minsan pang ay nagdudulot ng kapahamakan sa buong pamayanan. Marami ang natakot sa kanya, marami rin ang nagdusa. Kaya nang mawala ito, maraming taon na ang nakaraan. Inakala ng lahat, patuloy na itong naglaho. Ngunit ngayon, tila nagpabalik ito. At hindi yun magandang sinyalis. Isang umaga, ay maagang nagising si Esmeralda. Nagpasya siyang pumunta sa lumang kapilya sa gilid ng baryo upang manalangin. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, napansin niya tila may sumusunod sa kanya. Minto siya, lumingon, ngunit wala siyang nakita. Nagpatuloy siya. Pakalipas ang ilang hakbang ay muli niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Parang may matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya may paliwanag kung bakit. Nang makarating siya sa kapilya ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya alam na mula sa likod ng mga puno ay may isang nilalang at tahimik na nagmamasid. Dalawang mapupulang mata ang kumislap sa dilim. At nang mawala si Esmeralda sa kanyang paningin ay dahan-dahang lumitaw ng isang nakakatakot na ngipin. Samantala, sa malaking bahay ng mga Monteverde, patuloy na naggagalit si Don Ricardo. Hindi niya matanggap na patuloy pa rin nagpagkita ang kanyang anak kay Arman. Lalong lumala ang kanyang galit nang makarating sa kanya ang balitang marami ng mga umayan ang umahang sa binata. Para sa kanya, isang kahihiyan iyon. Hindi niya kayang tanggapin na ang isang pulubi ay magiging mahalaga sa baryo. Dahil dito ay pinatawag niya si Luciano. Agad namang dumating ang binata. Matagal na niyang gustong mapalapit sa pamilya Monteverde at ngayon ay nakikita niya ang pagkakataon. May kailangan tayong gawin tungkol kay Arman, sabi ni Don Ricardo. Hindi si Luciano. Pagtagal na rin niya hinihintay ang pagkakataon iyon. Ano po ang nais ninyong mangyari? Tanggalin siya sa buhay ng anak ko. Hindi na itago ni Luciano ang tuwa. Sa kanyang isip ay yun na ang simula ng kanyang tagumpay. Ngunit hindi niya alam na mas malaki ang panganib na kinaharap nila kaysa sa nakala nila. Sa mga sumunod na araw ay nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol kay Arman. Sinubukan niyang alam kung sino ito, saan ito nanggaling, sino ang pamilya nito, ano ang nakaraan nito. Ngunit wala siyang makuha. Parang wala talagang nakakalam kung sino si Arman. At habang wala siyang nakikitang sagot, lalo siyang naghinala. Imposibleng walang nakaraan taong ito. Hulog niya sa sarili. Sa kabilang banda, mas sumalalim naman ang damdamin ni Arman at Esmeralda. Isang hapon ay muling nakita ang dalawa sa tabing ilog. Tahimik silang naglalakad habang pinagmamasdan ang agos ng tubig. Ngunit may kakaibang bigat sa puso ni Arman. Alam na hindi niya maaaring itago habang buhay ang kanyang lihim. Habang tumatagal ay lalo siyang natatakot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Esmeralda.
Paano kung malaman ito ang katotohanan? Paano kung matakot ito? Paano kung kamuhian siya? Hindi niya kayang isipin iyon. Parang malalim ang inisip mo, sabi ni Esmeralda. Napatingin siya nito. Ngumiti siya ng bahagya. Wala naman. Ngunit alam ni Esmeralda na hindi iyon totoo. Sa mapanahong magkasama sila, ay natutunan na niyang basahin ang mga mata ng binata. At alam niyang may tinatagong problema ito. Hindi na siya nagtanong, sa halip ay ngumiti lamang siya. Kahit ano man yon, sana malaman mong hindi ka nag-iisa. Para tumigil ang mundo para kay Arman. Napakasimple ng sinasabi ni Esmeralda, ngunit yun ang isa sa pinakamagandang bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi niya mapigilang mapangiti, at sa kaunang pagkakataon, naramdaman niyang baka may pag-asa nga para sa kanilang dalawa. Ngunit habang sila ay nag-uusap, may isang paris ng matang nakasilip mula sa malayong kagubatan, si Batala. Tahimik niyang pinagmamasdan ng dalawa. Habang tumatagal ay lalo siyang naaliw. Hindi ko akalain ang isang tikbalang ay ibig sa tao. May halong panunuya ang kanyang tinig. Pagkatapos ay tumawa siya ng mahina. Kapag nalaman ng dalagang iyon ang katotohanan, tiyak na mawawasan ang kanyang puso. Unti-unting naghalo ang kanyang ngiti. Napalitan iyon ng malamig na ekspresyon at ako mismo ang sisira sa lahat. Pagsapit ng gabi ay nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa Barrio Paraiso. May ilang magsasakang niligaw kahit pamilyar naman sila sa kanilang dinaraanan. May mga batang nakakita raw ng kakaibang anino sa may kagubatan. May landing na kanig ng mga yabag sa bubong ng kanilang mga bahay kahit wala namang tao. At dito ay nagsimulang kabahan ang mga tagabay. Nagbalik ang mga lumang kwento, nagbalik ang mga lumang takot, at si Isko ay lalong nabahala. Alam niyang may masamang mangyayari. Kinagabihan ay nagtungo siya sa kagubatan. Bitbit niya ang kanyang lumang lumpara at ilang halamang ginagamit sa pangontra ng masamang nilalang. Ngunit pagdating niya sa paanan ng sinaunang balibig ay natigilan siya. May bakas ng napakalakas na pangyarihan sa paligid. Kapangyarihang matagal na niyang hindi naramdaman, at doon niya nakita isang bakas ng paa. Hindi yun pa ng tao, hindi rin pa ang karaniwang hayop. Napakalaki nito at malinaw na malinaw ang hugis. Nalaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang napatras sapagkat alam niya ano ang ibig sabihin noon. May tikbalang na huling gumagala sa kagubatan. At kung tama ang kanyang hinala, maaaring hindi lamang isa. Habang lumalalim ang gabi, tahimik na nakatanaw si Arman sa buwan mula sa gilid ng kagubatan. Hindi niya alam ang papalapit ng mga pagsubok. Hindi niya alam na unti-unti nang nagsasara ang bitag sa kanyang paligid. May mga taong naghanap sa kanyang lihim. May isang makapangyarihang tikbalang na gustong masakit ang kanyang kaligayahan. At may mga pangyayaring nagtutulak sa kanya upang mamili sa pagitan ng kanyang tunay na pagkatao at ng pag-ibig na matagal niyang pinaglalaban. Habang lumalalim ang mga misteryong bumabalot sa Barrio Paraiso, lalo namang tumitibay ang samahan ng Arman at Esmeralda. Sa bawat araw ng pagkasama nila, mas nakilala nila ang isa't isa. Natutuhan ni Esmeralda na si Arman ay hindi lamang babae, kundi matalino rin. Marami itong alam tungkol sa kalikasan, mga halaman, at mga bagay na tila hindi pangkaraniwan para sa isang taong walang tahanan. Madalas siyang nagtaka kung saan ito natutunan ang lahat ng iyon.
Ngunit sa tuwing nasubukan niyang magtanong, tila may kung anong tungkol, lungkot sa damara sa mga mata ni Arman. Kaya pinipigil na lamang niyang huwag pilitin ito. Samantala, si Arman ay patuloy na nahihirapang itago ang kanyang tunay na damdamin. Sa bawat ngiti ni Esmeralda ay parang lumalambot ang kanyang puso. Sa bawat pagkakataong magkalapit sila ay lalo niyang gustong sabihin ang katotohanan. Ngunit natakot siya. Takot na mawala ang tanging taong nagbibigay ng liwanag sa kanyang mahabang buhay. Isang umaga ay nagpasya si Esmeralda na dalawin isang maliit na paaralan sa kabilang bahagi ng baryo. May dala siyang mga aklat gamit para sa mga bata. Nang malaman yun ni Arman ay agad siyang nag-alok na samahan ito. Masaya namang pumayag ang dalaga. Habang naglakad sila sa makitid na daan ay marami silang napag-usapan tungkol sa mga pangarap, tungkol sa buhay, tungkol sa mga bagay na nais nilang makita sa hinaharap. Ikaw ano ba? Tanong ni Esmeralda. Ano ang pinakamalaking pangarap mo? Napahinto siya. Sa unang pagkakataon ay hindi niya alam kung ano ang sasagot. Noon mo ay wala naman talaga siyang pangarap. Sa loob ng napakaraming taon ay namuhay lamang siya sa kagubatan. Nag-iisa, tahimik, walang direksyon, ngunit ngayon ay iba na. May isang bagay na siyang nais higit sa lahat. Tinignan niya si Esmeralda. Pagkatapos ay marahang mabigla. Ang magkaroon ng tahanan. Natigilan ang dalaga. Napakasimple ng sagot, ngunit ramdam niya ang lalim nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may kirot siyang naramdaman sa kanyang puso at lalo siyang palapit sa lalaki. Pagsabi nila sa paralan ay masayang sinalubong sila ng mga bata. Natuwa ang lahat sa mga dalang regalo ni Esmeralda. Ngunit higit silang natuwa kay Arman. Mabilis niyang mapatawa ang mga bata. Tinulungan niya ang mga ito sa kanilang mga gawain at buong maghapon siyang naglaro kasama nila. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Esmeralda. Habang nakatingin siya ito ay may kung anong unti-unting lumilinaw sa kanyang damdamin. Hindi niya iyon simpleng paghanga, hindi na iyon simpleng pagkakaibigan. May mas malalim na namamagitan sa kanila at alam niya iyon. Ngunit kasabay na lumalalim nilang damdamin ay ang paglapit ng panganib. Sa ilang bahagi ng baryo ay lihim na nakikipagpulong si Luciano sa ilang tauhan. May dala siyang mga pilak na barya. Hanapin ninyo ang nakaraan ni Arman, utos niya. Kahit anong impormasyon, anuman ang makita ninyo, ipaalam agad sa akin. Tumango ang mga lalaki at agad silang umalis. Hindi mapalagay si Luciano. Pakiramdam niya ay may malaking lihim na itinatago ang kanyang kariban at determinado siyang malaman iyon. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan ay muling nagpakita si Batalo. Nakatayo siya sa harap na isang tuyong puno. Malawak ang kanyang itik habang pinagmamasdan ang baryo mula sa palayo. Ramdam niya ang takot na unti-unting kumakalat sa mga tao at iyon ang kanyang ikinatuwa. Ngunit higit sa lahat ay interesado siya kay Arman. Hindi niya maunawaan kung bakit pinili ng kapwa niya tikbala na mamuhay bilang takot para sa kanya. Kahinaan yun, isang kahangalan. Mas pinili mo ang pag-ibig kaysa kapangyarihan, ulap niya. At pagbabayaran mo yon, muling sumiklap ang kanyang mga mata sa dilim. Sa mga sumusunod na araw ay naging mas madalas ang mga kakaibang pangyayari sa bakit. May mga alagang hayop na bigla na lamang nawawala. May mga magsasakang nagsasabing na kami sila ng mga tinig sa gitna ng gabi. At may ilan ding nakakita
ng malaking anino sa may kagubatan. Dahil dito ay nagsimulang magtiko ang mga matatanda upang pag-usapan ang mangyayari. Kasama sa malumalo si Mang Isko. Sa unang pagkakataon ay binahagi niya niyang pangamba. Mas masamang nilalang na gumagala sa kagubatan. Tahimik ang lahat. Sigurado ka ba? Tanong ng isa. Tumango ang matanda at naniwala ako hindi patapos ang mga mangyayari. Unti-unting nabalot ng takot ang mga tao. Ngunit walang sino man ang nakaalam kung gaano kalaki ang panganib na papalapit. Kinagabihan, habang naglakad sila pauwi si Esmeralda, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan siyang sumilong sa isang lumang kubo sa gilid ng daan. Ilang minuto pa lamang siyang naroon nang may dumating na isa pang tao, si Arman. Pareho silang napangiti, parang sinadya ng tadhana ang kanyang pagkikita. Tahimik silang naupo habang pinagmamasdan ang ulan. Malamig ang hangin at tanging patak ng ulan ang maririnig. Lumipas ang ilang sandali bago magsalita si Esmeralda. Masaya ako kapag kasama kita para pumunto ang mundo para kay Arman. Hindi siya agad nakasagot. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Matagal niyang hinihintay marinig ang mga salitang iyon. Dahan-dahan siyang napalingon sa dalaga at nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi yun biro, hindi rin yun awa. Totoo ang naramdaman nito. Sa unang pagkakataon ay naglakas loob siyang magsalita. Ako rin, tahimik siya lang nakatingin. Walang ibang salita, ngunit sapat na yun upang maunawaan nila ang damdamin sa isa't isa. Sa sandaling iyon ay tila wala nang ibang mahalaga sa mundo, ngunit hindi nila alam na mula sa labas ng kubo ay may isang nilalang na lihim na nakamasid. Tahimik na nakangiti sa patalan, at habang pinagmamasdan niya ang dalawang pusong unti-unting naglalapit, lalo niyang pinaplano kung paano siya ito wasakin, sapagkat alam niyang darating ang araw na mabubunyag ang pinakamalaki at lihim ni Arman. At kapag nangyari iyon, maaaring hindi lamang ang kanilang pag-ibig ang masira, maaaring pati ang buong bari paraiso ay malulunok sa kapagmakan. Matapos ang gabing iyon, magkasama sina Arman at Esmeralda sa lumang kubo. Habang bumuhos ang ulan, may nagbago sa pagitan nilang dalawa. Hindi man nila tuwirang sinasabi ang salitang pag-ibig, pareho nilang naramdaman na ang kanilang mga puso ay mas lalo nang nagkalapit. Mula noon ay mas madalas silang makita na makasama. Naglalakad sa tabing ilog, nag-usap sa ilalim ng mga puno at tumutulong sa mga mamayan sa Barrio Paraiso. Marami ang natuwa para sa kanila, ngunit marami rin ang hindi. Sa narito si Don Ricardo. Sa narito si Don Ricardo, lalong sumama ang kanyang loob na makita niyang hindi nakikinig sa kanya ang kanyang anak. Sa bawat pagbabawal ang kanyang ginagawa ay tila mas lalo lamang lumalapit si Esmeralda kay Arman. Dahil dito ay nagpasyal siyang gumawa ng mas mabigat na hakbang. Isang gabi ay pinatawag niya ang kanyang anak sa kanyang tanggapan. Tahimik na pumasok si Esmeralda. Naroon ang kanyang ama, nakaupo sa malaking upuan habang nakatitig sa kanya. Umupo ka. Sumunod ang dalaga. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Don Ricardo. Narinig ko na naman na kasama mo si Arman. Opo, wala ka bang balak tapusin ang pakikipagkita mo sa kanya? Hiling si Esmeralda. Bagyang naglilim ang mukha ng matanda. Esmeralda, anak kita. Gusto ko lamang ang pinakamabuti para sa iyo. At sino po ang
ang pagsasabing hindi mabuti si Arman, isa siyang pulubi, tao rin po siya. Napakuyom ang kamao ni Don Ricardo. Hindi niya inaasahang muli siyang sagutin ng anak. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, nakita niyang matatag ang pasyal Esmeralda. Iyon ang bagay na higit niyang kinatatakutan. Samantala, sa kabilang panig ng balik, bumalik ang mga taong inutusan ni Luciano. May dala silang balitang ikinatuan niya. Wala po kaming natuklasang pamilya niya, ni isang kamag-anak. Wala. Nakangiti si Luciano. Para sa iba, maaaring wala iyon ibig sabihin. Ngunit para sa kanya, lalo lamang iyon kay hinahinala. Walang taong basta na lamang sumusulpot o walang nakaraan. Mula sa sandaling iyon, ay naging determinado siyang hanapin ang lihim ni Arman. Habang nangyayari ang lahat na iyon, si Mang Isko naman ay patuloy na nagsaliksik. Bumalik siya sa sinaunang baliti sa kagubatan. May dala siyang ilang lumang kagamitan at halamang nagamit sa mga ritual. Pagdating niya roon, ay muli niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Mas malakas na ito ngayon, mas mabigat, mas madilim. Habang sinusuri niya ang paligid, ay napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. May bakas ang dalawang magkaibang kapangyarihan. Isa ay marahas na puno ng puot, ngunit ang isa naman ay tila kalmado at kakaibang pamilya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ilang bumalik sa kanyang isip ang anyo ni Arman. Hindi pa man siya sigurado roon, ngunit ngayon ay unti-unti nang nabuo ang kanyang hinala. Imposible bulong niya. Ngunit ng kanyang puso ay alam niyang posibleng totoo, posibleng may kaugnayan si Arman sa mga nilalang sa kagubatan. At kung tama siya, maaaring nasa panganib si Esmeralda. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan ay muling nakita si Arman at ang matandang diwata. Mukhang balisa ang diwata. May mabigat itong balita. Palakas ng palakas si Batalan at patinig si Arman. Ano ang balak niya? Hindi ko alam. Ngunit nararamdaman kong may hinihanda siya. At tahimik si Arman. Matagal niyang kilala ang uri ng pag-iisip ng mga kapitbahay. At alam niyang walang mabuting dahilan kung bakit biglang nagbalik si Batalan. Kung ako ang kanyang target, haharapin ko siya. Pumili ang diwata. Hindi lamang ikaw ang nasa pangalan. Agad niyang naisip si Esmeralda. At doon siya tunay na natatakot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa babaeng mahal niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng pangambang mawalan ang isang tao mahalaga sa kanya. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Kaya napasya siyang maglakad sa paligid ng bari upang tiyaking ligtas ang lahat. Habang naglakad siya sa paligid ng kagubatan, ay may kakaiba siyang naramdaman. Parang may presensyang nakamasid. Kuminto siya. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Ngunit wala siyang makita. Pagkatapos ay bigla niyang marinig isang pamilyar na tinig. Matagal na kitang hinahanap. Agad siyang napalingon. At doon niya nakita ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Ngunit alam niyang hindi iyon to tao. Kahit nakatago to sa anyong tao, agad niyang nakilala ang presensyang taglay nito, si Batalan. Tahimik silang nagtitigan, parang huminto ang hangin sa paligid. Wala akong pakialam sa mga tao, sabi ni Batalan. Ngunit interesado ako sa iyo. Hindi sumagot si Arman, isang tikbalang na nagpanggap na pulubi. May panunuya sa kanyang tinig. Napakahabang uri ng pamumuhay. Nanatiling tahimik si Arman, ngunit nakahanda siya. Sabihin mo nga sa akin,
Ngumiti si Batala. Masarap bang magpanggap na tao? Malamig ang kanyang mga mata, punong-puno ng pangungutya. Ngunit hindi nagpadaig si Arman. Mas mabuti yun kaysa mabuhay na nanakit ng iba. Naglaho ang ngiti ni Batala. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Arman tunay nitong galit. Wala kang alam, taluwas tayo ng pinili. Pinili mo ang pag-ibig, pinili ko ang kapangyarihan. Biglang lumakas ang hangin. Nagsimulang umuga ang mga puno. At sa loob ng ilang sandali ay bilang nagdilim ang buong paligid. Pagkatapos ay ngumiti muli si Batala. Ngunit mas malamig na ngayon, mas mapanghalik. Kapag nalaman ng dalagang iyon kung sino ka, talaga tingnan natin kung mamahalin ka pa rin niya. Sa isang iglap ay naglaho siya. Naiwan si Arman sa gitna ng kadiliman. Pagkat ang kanyang dibdib dahil alam niyang may katotohanan sa sinasabi ni Batala. Habang lumalalim ang gabi, may isa pang taong papalapit sa katotohanan, si Mang Isko. At sa kanyang mga natuklasan, unti-unti niyang nabuo ang lihim na matagal nang itinatago ni Arman. Lihim na kapag napunyag ay maaaring magbabago sa tingin ng buong Baryong Paraiso. Lihim na maaaring sumubo sa pag-ibig ni Arman at Esmeralda, at lihim na maaaring maging simula ng pinakamalaking unos na harapin nila. Mula nang makita si Arman at Batala sa gilid ng kagubatan, hindi na mapakali ang tikbalang na nag-anyong tao. Alam niya hindi basta magbabanta ang mga salitang bitaw ni Batala. Kilalang tuso at mapanlin lang ang kapwa niya tikbalang. Hindi ito kikilos ng walang dahilan. Kung may binabalak man ito, tiyak na mas malaki, mas mapangan sa kanyang inaakala. Ngunit higit sa lahat, isang bagay lamang ang laman ng isip ni Arman, si Esmeralda. Ayaw niyang masangkot ang dalaga sa labanang hindi naman ito maunawa. Ayaw niyang maranasan ito ang takot at panganib na dala ng mundo ng mga nilalang na matagal nang nakatago sa kagubatan. Subalit, habang sinusubukan nilang ilayo si Esmeralda sa gulo, mas lalo namang inilalapit ng kapalaran ang dalaga sa katotohanan. Isang umaga ay nagtungo si Esmeralda sa pamilihan upang mamili ng mga kailanganin para sa kanilang tahanan. Habang naglalakad siya, ay napansin niyang maraming tao at nag-usap-usap. May halong takot ang kanilang mga mukha, may halong pag-alala. Lumapit siya sa isang matandang babae. Ano po ang nangyari? Napamutong hininga matanda. May isa namang nagsakang naligaw sa kagabi. Nabahala si Miss Esmeralda. Ilang araw na itong nangyayari. May ilan pa raw na nakakita ng malaking nilalang sa kagubatan. Natahimik siya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit biglang pumasok sa isip niya si Arman. Hindi dahil pinaghihinalaan niya ito, kundi dahil alam niyang madalas itong pumunta sa kagubatan. At nagalala siya para rito. Nang makita sila kinahaponan, higad niya sinabi ang kanyang narinig. Umiti lamang si Arman upang pagaanin ang kanyang loob. Huwag kang mag-alala, ligtas ako. Ngunit sa kalooban niya ay alam niya hindi ganoon kasimple ang lahat. Samantala, si Luciano ay lalong naging determinado. Hindi na siya kontento sa paghanap lamang ng impormasyon. Nais na niyang makakakita ng ebidensya. Kaya isang gabi ay lihim niya sinundan si Arman. Mula sa malayo ay maingat niyang binabantayan ang bawat galaw nito. Hindi na niya pansin kung gaano na siya kalapit sa panganib.
Habang sinusundan niya si Arman papunta sa kagubatan, ay biglang nagbago ang paligid. Parang naging mas malamig ang hangin, mas madilim ang daan, at tila naglaho ang mga tunog ng kalikasan. Unti-unti kinakabahan si Luciano, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagsunod hanggang sa parating siya sa bahagi ng kagubatan na hindi na pinupuntahan ng mga tao. Doon ay nakita niya si Arman. Nakatayo ito sa harap ng sinaunang palete at kausap nito ang matandang diwata. Ngunit dahil tao lamang siya, hindi niya malinaw na nakita ang diwata. Para sa kanya ay parang may kausap lamang si Arman sa hangin. Ang laki lamang kanyang mga mata, lalo siyang nakilala. At nang subukan niya lumapit, ay bigla siyang nakarinig ng isang mahinang tawa mula iyon sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumikot at halos mawalan siya ng kulay na makita ang isang estranghirong lalaki, si Batalan. Nakatayo ito sa gitna ng dinig, ngunit may kakaibang bagay sa mga mata nito. Parang may nakatagong bangis. May hinahanap ka ba? Tanong nito. Hindi agad nakasagot si Luciano. Ay kung anong takot na hindi niya may paliwanag. Umiti si Batalan at sa isang iglap ay tila nag-iba ang anyo ng kanyang mga mata. Saglit lamang, ngunit sapat iyon upang mapaatras si Luciano. Bigla siyang tumakbo. Hindi na siya lumiro. Hindi na siya huminto. Habang tumatakbo ay pakiramdam niya ay may kung anong sumusunod sa kanya sa dilim. Pagdating niya sa bagay ay hinihingal siya na paupo. Hindi niya maunawaan ang kanyang nakita. Ngunit isang bagay ang sigurado. May malaking lihim na nakatago sa kagubatan at may kinalaman doon si Arman. Samantala, si Mang Isko ay tuluyan ng nakabuo ng kanyang sariling konklusyon. Sa loob ng maraming gabi, pinag-aralan niya ang mga lumang tayo. Pinagkumpara niya ang mga laman ng mga pangyayaring nagganap ngayon at isa lamang ang sagot sa kanyang nakikita. Hindi tao si Arman. Ngunit sa kabila rito, wala siyang naramdamang masamang intensyon mula rito. Sa halip, tila kabaligtaran pa nga. Parang may isang nilalang na pilit na pinoprotektahan ng barko at may isa lamang gustong paghasik ng lagim. Kaya nagpasya siyang bantayan muna ang sitwasyon. Hindi pa siya handang magsalita at hindi pa siya handang sabihin sa iba ang kanyang natuklasan. Ngunit alam niyang malapit na ang araw ng paghahayag. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, si Esmeralda ay unti-unti lang nahihirapan sa mga utos ng kanyang ama. Mas mahigpit na ngayon si Don Ricardo. May mga pagkakataong ipinagbabawal na siyang lumabas. May mga pagkakataong pinadadalahan siya ng mga tagabantay. At madalas na rin pagitin ng pangalan ni Luciano bilang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Ngunit hindi nagbago ang kanyang puso. Sa halip ay lalo lamang niyang napagtanto kung gaano kahalaga sa kanya si Arman. Isang gabi ay nakita silang muli sa kabilang paguntong borol. Tahimik silang nakaupo habang pinagmamasdan ang mga butoy. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Esmeralda. Arman, oo, may tinatago ka ba sa akin? Parang tumigil ang mundo. Nanigas si Arman. Hindi niya inasahan ang tanong. Hindi rin niya alam kung paano sasagot. Dahil ang totoo ay napakalaki ng kanyang tinatago. At ang lihim na iyon ay maaaring sumira sa lahat. Napansin ni Esmeralda ang kanyang pananahimik. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagtampo. Sa halip ay marahan siyang bitin. Hindi kita pipilitin. Bayo po si Arman. Mas lalo siyang nasaktan sa kabutihan ng dalaga dahil alam niyang hindi niya ito karapat-dapat lukuhin. Ngunit hindi rin niya kayang sabihin ang totoo. Hindi pa. Hindi habang
habang hindi pa niya natitiyak ang kaligtasan nito. Habang sila ay magtataping nakaupo, may isang pares ng mapulang matang nakatingin sa kanila mula sa malayo, si Bathala. At sa pagkakataong iyon ay tila may nabuo sa kanyang plano. Isang plano na hindi lamang maglalantad sa lihim ni Arman, kundi sisira rin sa tiwala sa pagitan nila Esmeralda. At sa sandaling magtatagumpay siya, maaaring mawala ang lahat at pinaghirapan ng tikbalang na piniling magmahal bilang tao. Habang lumipas ang mga araw, lalong nagiging mabigat ang hangin sa Baryo Paraiso. Hindi na mabilang ang mga kakaibang pangyayaring nagaganap tuwing gabi. May mga magsasakang magigising sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad na hindi nila alam kung paano sila napunta sa gitna ng kagubatan. May mga alagang hayop na nawawala at nagtagpo ang pagod at sugatan sa malalayong lugar. May ilan ding nakakarinig ng mga tinig at tumatawag sa kanilang pangalan mula sa dilim. Dahil dito, nagsimulang matakot ang buong Baryo. At gaya ng inasahan ni Bathala, unti-unting napalot ang pangamba ng mga tao. Ngunit hindi pa iyon sapat para sa kanya. May mas malaking balak ng panlilinang na tikbalang. Nais niyang sirain si Arman. Nais niyang masakit ang pag-ibig ito kay Esmeralda. At higit sa lahat, nais niyang patunayan na walang lugar ang isang tikbalang sa mundo ng mga tao. Isang gabi, habang natutulog ang karamihan sa baryo, tahimik na gumala si Bathala sa paligid. Gumamit siya ng kanyang kapangyarihan pang mag-anyong tao. At hindi basta tao, kinuha niya ang kanyang Arman. Eksaktong-eksakto, maging ang mukha at hindi niya at pinig nito ay kanyang ginaya. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang bahagi ng baryo kung saan naroon ang kulungan ng mga halagang hayop. Isa-isa nitong pinakawalan mga ito. Nagkakaluwang mga baka, nagsitakbuhan ang mga kambing, nag-ingay ang mga manok, at nabago, nakikita ang kanya na mabilis niyang naglahok sa dilim. Kinabukasan, nagising ang baryo sa malaking kaguluhan. Nagtipon-tipon ang mga tao, galit ang ilan, nag-aral naman ng iba. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon. May ilang mamamayang nagsabing nakita nila si Arman malapit sa kulungan bago nangyari ang kaguluhan. Agad na kumalat ang balita. Nagtagal, pinakarating iyon kay Don Ricardo at lalo siyang naggalit. Alam ko na may mali sa lalaki iyon, pare niya sabi. Samantala, walang kaalam-alam si Arman sa nangyari. Nagulat siya nang makita ang mga mamamayang kakaiba na ang tingin sa kanya. May ilan ang umiwas, may ilan ang nagbubulungan, at may ilan ding lantaran ng nagduruda. Hindi niya maunawaan kung bakit, hanggang sa may isang matandang magsasangalmapit sa kanya. Arman, bakit mo ginawa iyon? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ikaw raw ang nagpakaula sa mga hayop kagabi. Natigilan siya. Kaagad niyang naunawaan si Bathala. Walang ibang may kakayang gumawa nun. Naramdaman niyang nagsisimula ng gumawa ng plano ang kanyang kalaban. At alam niyang simula pa lamang iyon. Sa kabilang banda, si Esmeralda ay agad na nagtanggol kay Arman nang marinig niya ang mga akusasyon. Hindi niya gagawin iyon, sigurado ang kanyang tinig. Ngunit habang nagtatanggol niya ang binata, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nagsimulang matito. Hindi dahil sa hindi siya nagtiwala, kundi dahil napapansin niyang tila mas marami bagay ang hindi mga alam tungkol kay Arman, at iyon ang nagbibigay sa kanya ng pangamba. Samantala, si Luciano ay mas lalong naging masigasig sa paghahanap ng katotohanan. Para sa kanya,
ang nangyaring kaguluhan ay patunay na may tinatago si Arman. Isang gabi ay muli siyang nagtungo sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-isa. May kasama siyang ilang tauhan. Bitbit nila ang mga sulok at mga itak. Balak nilang hanapin ang lihim ni Arman. Ngunit hindi nila alam na sila mismo ang papasok sa pitag ni Batalan. Habang paralim sila sa kagubatan ay nagsimulang mag-iba ang paligid. Nagmistulang walang katapusan ang mga daan. Paulit-ulit nilang nadaraanan ang parehong mga puno. At maya-maya ay napagtanto nilang naligaw sila. Unti-unti bumalot ang takot sa kanilang grupo. Hanggang sa makarinig sila ng malakas na halakhan. Nagkatinginan sila at doon nila makita ang isang napalaking animo sa pagitan ng mga puno. Nanlaki ang kanilang mga mata. May ilan pang napasigaw sa takot. Bago pa sila makalapit ay mabilis na naglaho ang nilalang. Nagkanya-kanya sila ng takbo. Nagkawatak-watak ang grupo. Muntik nang mapahamak si Luciano kung hindi siya natagpuan ni Arman na bukasan. Pagod ang takot ang binata na makita siya ni Arman sa gilid ng kagubatan. Bagaman alam niyang kaaway niya ito, hindi siya dalawang isip na matulungan ito. Inakay niya si Luciano pabalik sa parke at iyon nakakita ng maraming tao. Muling nalito ang mga mamamayan. Kung totoong masama si Arman, bakit niya ililigtas ang taong hayagang galit sa kanya? Maging si Luciano ay hindi magwala. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng iyak. Ngunit hindi sapat yun upang mawala ang kanyang paghinala. Samantala, sa ilalim ng sinaunang balite, muling nakita si Arman at ang matandang diwata. Ang seryoso ang diwata. Mas mabilis kaysa inasahan ko ang mga pangyayari. Tahimik na nakatitig si Arman. Patuloy na sinisira ni Batalan ang iyong pangalan. Alam ko ang malapit na niyang matuklasan ang pinakamakina mong bahagi. Hindi niya kailangan itanong ni Arman kung ano yun. Si Esmeralda, ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng handa niyang maglaban, ang babaeng maaari kung maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Natahimik siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayong bahagi ng pano. Kahit mula sa kagubatan ay tila tanaw niya bahay ng mga Monteverde. At sa sandaling iyon ay may isang pasyang nabuo sa kanyang puso. Kung kailangan handa siyang sa kabisyo ang sariling kaligayahan upang maprotektahan si Esmeralda. Ngunit hindi alam na may mas mabilis na kumikilos, sapagkat sa parehong gabi si Batalan ay nakatayo sa labas ng tahanan ng dalaga. At habang nakatingala sa binata nito, dahan-dahan siyang umiti. Sa wakas ay natagpuan na rin niya ang pinakamagbisang paraan upang masakin si Arman. At ang sunod na hakbang ay magdadala sa kanila isang katotohanan hindi na may tatag o kailanman. Pagkatapos ng mga pangyayaring naganap sa kagubatan, ilalalo pang bumigat at papawid sa Barrio Paraiso. Ang mga ito ay nababalot sa takot habang na bulungan ay mas lumalakas. Akala ni Arman ay unti-unting nahahalo sa mga usapin may kaugnayan sa mga misteryo at pangyayari. Bagaman marami pa rin ang nagtiwala sa kanya, mayroon ng mga nagsisimulang magduda at iyon mismo nais ni Batalan. Habang nagkulo ang mga tao, tahimik naman itong naghanda sa kanyang pinakamalaking panlilinlang. Isang gabi, habang nagpapahinga si Esmeralda sa kanyang silid, may narinig siyang maihinang katok sa kanyang bintana. Napatingin siya, agad niyang makita ang isang pamilyar na mukha, si Arman. Nagulat siya.
Hindi karaniwan para rito ang dumalaw ng ganoong oras. Agad siyang lumapit sa bintana. Anong ginawa mo rito? Tanong niya. Ngunit ang lalaki na sa labas ay hindi agad sumagot. Sa halip ay ngumiti lamang ito. May kakaiba sa ngiti niya. Ngunit hindi agad iyon napansin ni Esmeralda. May nais ako ipakita sa iyo, sabi nito. May kung anong malamig sa tingin nito. Ngunit dahil nagtiwala siya kay Arman, hindi siya nagduda. Tahimik niyang bumaba. Lumabas ng bahay at sumundan ang lalaki akala niya ay kanyang minamahal. Hindi niya alam na hindi iyon si Arman. Kung hindi, si Batalan na nakasuot ng mukha ng kanyang karibal. Habang naglalakad sila patungo sa kagubatan ay may kakaibang pakiramdam na unti-unti bumabalot kay Esmeralda. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Wala siyang marinig na kuliglig, wala ring marinig na hangin. Parang may mali. Huminto siya. Arman? Dahan-dahang gumunong ang lalaki. At sa pagkakataong iyon ay nakita niya ang isang bagay na nagbayanig sa kanyang buong pagkatao. Sa loob lamang ng isang saltik, tila nagbago ang mga mata nito. Naging makula, naging mabangis, parang hindi mata ng tao. Napaatras si Esmeralda, biglang bumingay sa ang tibok ng kanyang puso. Ano iyon? Ngiti ang lalaki. At sa pagkakataong ito ay hindi na iyon ang ngiti na kasanayan niya. Ito ay malamig, mabangis, puno ng kasamaan. Bago pa siya makatakbo ay biglang naglaho ang anyo nito. At sa kanyang harapan ay lumitaw si Batalan sa kanyang tunay na anyo. Napahiyaw si Esmeralda. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang nilalang ng kanyang kasahapan ay hindi tao. Napakalaki ito, nakakatakot, at tila isilang mula sa mismong bangungot ng mga alamat. Saan si Arman? Nanginig niyang tanong. Tumawa si Batalan. Mahaba, malamig, nakakatakot. Ayun ang mga mahal. Muli itong tumawa. Mas marami kang hindi alam tungkol sa kanya kaysa iyong iniisip. Biglang naramdaman ng Esmeralda ang matinding takot. Bago pa siya magpagsalita ay isang malakas sa hangin ang umihip sa paligid. Kasabay nito ang pagdating ng isa pang nilalang, si Arman. Agad siyang tumayo sa pagitan ni Esmeralda at Batalan. Galit na galit ang kanyang mga mata. Layuan mo siya, ngumisi si Batalan. Sa wakas, narito ka na rin. Tahimik na nakatayo si Esmeralda habang pinagmamasdan ang dalawa. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Mas lalo siyang naguluhan na makita niyang tila magkapareho ang enerhiyang nagmumula sa kanila. At mas lalo pang nagpasimulang magbago ang ano ni Arman. Hindi tingumina ang salamangkang nagtatago sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil sa matinding emosyon at sa kapangyarihang inilabas ni Batalan, nagsimula itong mabasag. Sa harap mismo ni Esmeralda ay lumitaw ang bahagi ng kanyang tunay na anyo. Napaatras ang dalaga. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking pinaglaban niya ay isa palang tikbalang. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Samantala, si Batalan ay masayang masaya. Ito mismo ang kanyang nais mangyari. Ito mismo ang kanyang plano. Tingnan mo siya, Esmeralda. Malakas ang kanyang tinig. Tingnan mo kung ano talaga ang kanyang pagkatao. Tahimik na nangihilig si Esmeralda. Hindi siya makapagsalita. Hindi alam kanyang naramdaman. Takot, kalungkutan, pagkabigla. Lahat ay sabay-sabay na sumasalakay sa kanyang puso. Samantala si Arman ay hindi tumingin. Tumingin kay Batalan, kay Esmeralda lamang siya nakatingin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang sakit
sa mga mata ng babae mahal niya. Mas masakit pa iyon kaysa pa sugat ng mga niyang natamo. Esmeralda, mahina ang kanyang puno ng pagsisisi. Ngunit umatras lamang ang dalaga at iyon ang sandaling halos durugin ang puso ni Arman. Hindi dahil natatakot ito, hindi dahil alam niya siya ang dahilan. Alam niya niloko niya ito kahit ang kanyang pagmamahal ay totoo. Hindi niya kailanman sinabi ang katotohanan. At ngayon ay dumating na ang araw ng kabayaran. Habang nangyari iyon ay may isa pang grupo ng mga tao palapit. Pinangunahan ni Luciano. Kasama niya ang ilang mga umayan sa parko. Narinig nila ang sigaw ni Esmeralda kaya agad silang nagtungo sa kagubatan. Ngunit nang makita nila ang eksena ay natigilan silang lahat. Dalawang tikbalang, isa sa kanila ay si Arman, ang lalaking matagal nilang nakasama, ang lalaking kanilang pinagtiwalaan. Na puno ng takot ang kanilang mga mukha. May ilan pang napaatras, may ilan ding napahawak sa kanilang mga dala. At sa sandaling iyon ay alam ni Arman na tuluyan lang nabunyag ang kanyang lig. Wala nang paraan upang itago pa iyon. Wala nang paraan upang bumalik sa dati. Habang nakatingin siya sa mga taong kanyang natutunang mahalin, unti-unti niyang napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Maaaring mawala sa kanya ang lahat ng isang gabi. Ang tiwala sa baril, ang kanyang bagong buhay, at higit sa lahat si Esmeralda. Samantala, si Batalan ay nakahiti pa rin sa gitna ng kaguluhan dahil alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na trahedya at ang sumunod na mangyari ay ang magpasya kung ang pag-ibig nila at mga Esmeralda ay sapat upang paglabanan ang pinakamadilim na lihim at tago sa barong paraiso sa kanila. Ang gabi ng pagkakabunyag ng lihim ni Arman ay naging pinakamadilim na gabi sa kasaysayan ng barong paraiso. Tahimik ang lahat. Walang sino man ang kapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang pulubing kanilang nakasama, ang lalaking tumulong sa mga nangangailangan, ang taong kanilang pinuri at pinagkakatiwalaan ay isa palang tikbalang at ngayon ay nakatayo ito sa harapan nila. Tunay dito kanyon. Puno-puno ng takot ang mga mukha ng mga tao. Ngunit sa gitna ng katahimikan, iyon ay si Batalan lamang nakangiti. Natutuwa siya sa katuluhang kanyang nilikha. Natutuwa siya sa sakit na nakikita sa mukha ni Arman. At higit sa lahat, natutuwa siya sa pagkata ito ni Esmeralda. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang kanyang pinakahihintay. Ngunit hindi niya alam na ang gabing iyon ay hindi magiging katapusan ng kwento, kundi simula ang kanyang sariling pagbagsak. Habang nakatingin si Arman kay Esmeralda, wala siyang makita kundi lungkot sa kanyang mga mata. Iyon ang pinakamasakit na bagay na kanyang naranasan. Hindi siya natakot sa galit ng mga tao. Hindi siya natakot sa posibilidad na itaboy siya ang mga sa baril. Ngunit ang makita ng babae mahal niya na sakta dahil sa kanya ay tila sumasaksak sa kanyang puso. Esmeralda, mahina niyang tawa, ngunit hindi agad sumagot ang dalaga. Nakatingin lamang ito sa kanya, parang sinusubukang unawain ang lahat. Parang hinahanap ang kanyang alaala, ang lalaking nakilala niya, ang lalaking tumulong sa mga bata, ang lalaking sumagip sa kanya mula sa nagwawalang kalabaw, ang lalaking nagbigay sa kanya ng saya, ang nilalang na ngayon ay nasa kanyang harapan. Samantala nagsalita si Batalan. Ngayon, alam na nila ang katotohanan. Malakas ang kanyang tinig. Mamili ka, Arman. Napalingon ang lahat sa kanya. Manatili ka sa tao
tanggapin ang kanilang takot o bumalik ka sa iyong tunay na kalikasan. Tahimik si Arman. Ngunit hindi dahil hindi niya alam ang sagot. Matagal na niya itong alam. Dahan-dahan siyang humarap sa mga tao ng pali. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga mukhang kanyang natutulang mahalin, ang mga magsasakang kanyang natulungan, ang mga batang kanyang nakalaro, ang mga matatandang kanyang inalalayan. Pagkatapos ay mo siya, di bilang tikbalang, di bilang isang nilalang na humingi ng kapatawaran. Patawad, nagulat ang mga tao. Hindi na inasahan yun. Hindi ko sinabi ang katotohanan. Patawad kung tinatago ko kung sino ako. Tahimik ang paligid. Narinig lamang ang malamig na hangin. Ngunit nagpatuloy siya. Hindi ko kayo niloko upang saktan. Hindi ko kayo niloko upang makuha ang inyong mga ari-arian. Hindi ko kayo niloko upang gamitin ang inyong tiwala. Narinig ang kanyang tinig. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natutunan kong magmahal. Napatingin siya kay Esmeralda at nakita ng lahat ang tapatan ng kanyang mga mata. At natutunan kong maging mabuti. Tumawa si Fatal, ngunit walang sumpay sa kanyang pagtawa. Sa unang pagkakataon ay may ilan sa mga tagapari na nagsimulang mag-isip. Totoo nga, masama si Arman. Bakit niya iniligtas si Luciano? Bakit niya tinulungan ang mga bata? Bakit niya pinagtanggol ang baryo? Bakit sa lahat ng panahon ay wala siyang sinaktan? Unti-unti nabasag ang takot ng kanila at napalitan niyo ng pagduda sa mga kasinungaling na nakita ni Matana. Napansin niya iyon ang masamang tikbalang at doon siya nagalit. Ilang umalingaw-ngaw ang kanyang kayanig na sigaw. Lumakas ang hangin. Pumunta ang mga puno. Nagdilim ang buong paligid. Mga hangal, galit na galit siya sa siyang tikbalang katulad ko. Ngunit wala nang makinig dahil sa unang pagkakataon ay nakita ng mga tao ang pagkakaiba ng dalawa. Pareho silang tikbalang, ngunit magkaiba ang kanilang puso. At iyon ang pinakamahalagang bagay. Sa matinding galit ni Batalan ay tuluyan niyang nilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Nagmistulang bagyo ang kagubatan. Nagtilian ang mga maya, nagsitakuhan ang iba. Sa gitna ng kapuluhan ay agad na tumayo si Arman at harapin ang kanyang kalaban. Hindi na niya inisip ang sarili. Ang nasa isip niya lamang ay ang kaligtasan ng mga taong mahalaga sa kanya, lalo na si Esmeralda. Nagsimula ang matinding labanan. Nagbangga ng ilang mga kapangyarihan. Umalit ang pao ang dagundong ng buong kagubatan. Nagbagsakan ang ilang sa nagliyab ilang bahagi ng damuhan dahil sa lakas ng kanilang sagpan. Ngunit habang tumatagal, ang laban ay unti-unti naghihina si Arman. Hindi dahil sa mahina siya, hindi dahil pinipili niyang protektahan ang mga tao sa halip na itoon lahat sa lakas ng kapangyarihan. At napansin niya ni Batalan, kaya naghanda ito ng isang mapanganib na pag-atake. Ngunit hindi kay Arman, kundi kay Esmeralda. Naglaki ang mga mata ni Arman. Makita ang niyang pagpunta sa dalaga ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Wala siyang panahon para mag-isip. Wala siyang panahon para magkatubig. At kanyang hinarang ang pag-atake. At sinalo niyang buong lakas ito. Isang malakas na pagsabog ang malingaw sa kalibata. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupang tahimik, hindi gumagalaw. Naglumo ang buong baryo. Sa unang pagkakataon ay napasigaw si Esmeralda. Tumakbo siya papunta kay Arman. Lumuhod siya sa tabi nito at tuluyang bumagsak ang mga luha sa matagal niyang pigilan. Hindi niya nakita ang isang tikbalang. Hindi niya nakita ang isang nilalang ng alamak. Nakita niya
ay ang taong nagpigtas sa kanya, ang taong nagmamahal sa kanya, ang taong handang isikripisyo ang lahat para sa kanyang kaligtasan. Arman, nagdilig ang kanyang tinig at sa wakas ay naunawaan niya ang kanyang puso. Hindi mahalaga kung ano ang alin nito, hindi mahalaga kung saan ito nanggaling. Ang mahalaga ay kung sino ito at kung ano ang laman ng kanyang puso. Habang nangyari iyon ay biglang lumiwanag ang paligid. Lumitaw ang matandang diwata. Kasabag ng liwanag ay nagsimulang pumila ang kapangyarihan ni Patay. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ito ng takot dahil ang tunay na kapangyarihan ay sinaunang salamangga ay hindi nagmumula sa galit, hindi nagmumula sa panlilinlang, kundi sa kabutihan at sa pag-ibig na handang magsakripisyo. Unti-unting naglaho ang lakas ni Patala hanggang sa tuluyan itong nilamon ng sariling kadiliman. Sa gabing iyon ay nagbukas ang kanyang paghabang paghari ng tao. Muling bumalik ang katahimikan sa pangubatan. Muling pikat ang buwan at sa unang pagkagtao matapos ang napakahabang panahon ay naging payapa ang baryo ni Paraiso. Lumipas ang mga buwan, maraming bagay ay nagbago. Unti-unting tinanggap ng mga tao siya, hindi agad ngunit dahan-dahan dahil napatunayan ito ang tunay na laman ng kanyang puso. Maging si Don Ricardo ay natutong isang tabi kanyang pagmamataas. Nakita niya kung paano sugal ni Arman ang sariling buhay upang iligtas ang kanyang anak at wala na siyang may pagkakailangan katulad. Mas marangal ang tikbala ayon kaysa maraming taong kanyang nakikilala. Dumating ang araw na matagal nang hintay ng lahat. Sa gitna ng baryo, Paraiso, sa ilalim ng malaking punong mangga kung saan magsimula ang kanilang pagkakaibigan. Ang ganap ang kasalan ni Arman at Esmeralda. Dumalo ang buong baryo, saya ang lahat. Sa unang pagkakataon sa kanyang napakahabang buhay, natagpuan ni Arman bagay na matagal niyang hinahanap. Isang tahan, isang pamilya, at isang pag-ibig na tumanggap sa kanya kung sino talaga siya. Mula noon, naging alamat sa Barrio Paraiso, ito ng tikwala na nagpapanggap ng tulong. Hindi bilang halimaw, hindi bilang nilalang na dapat katakutan, bilang patunay. Ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa anyo, kapangyarihan o pinagmula, sapagkat ang pinakamahalaga ng lahat ay ang kabutihang nanahan sa puso. Wakas.